Ito, may gagawin tayo Ace na 32 inches. Ang problema niyan ay good yung taas natin dito, good dito. Pero pagdating dito pababa, yun yung sira yung signal natin. So mapapansin mo nagbabayulit siya. Yun o, 32 inches. So try na lang natin kung magagawa natin. Ito yung model niya. Yan, 808 na Ace. Ito yung mainboard natin. At gamit na topboard ay yung ganitong klase na naman. Double. Ito yung topboard na gamit niya. Problema niya, double image sa baba, sa taas normal. So minsan ito nakukuha pa sa repair ito. Makikita natin dito yung mga clock signal natin. Ito 8C8, 8C1. So may swapping voltage ito, LC1, LC2 natin, ST. So pag tinester mo yan, yung mga test point na yan, ay makikita mo yan dito sa ating source scope. Yan, dito banda yan. So yung LC1, LC2 natin, itong dalawang butas na yan. Tapos yung katabi niyan dito banda ay yan yung ating mga clock signal. Pagdating naman dito sa kabila, ganun din. Yan, dito rin banda yung ating clock signal at dito rin sa loob na banda yung ating LC1, LC2. So para matrace nyo kung saan yung circuit yan, gagamit kayo ng resistance or buzzer sa inyong tester para makuha nyo yung tamang circuit. So gagawin natin dito ay cutting method. Magka-cut tayo kung saang side dito may problema. So gagawin natin ay try and error. Pwedeng nasa kaliwa ang sira, pwedeng nasa kanan ang sira. So ginawa natin dito ay nag-cut tayo dito. Yan. Kinat natin yung swapping voltage natin saka yung clock signal natin dito. So try natin kung magkaka-display ito, pero negative, lalong nagkaroon ng problema yung screen natin. Yan, no? Yan. So ibig sabihin maaaring hindi dyan problema or talagang hindi na ito mare-repair. So try pa ulit natin. Ibabalik natin to tapos magka-cut tayo dito. So nag-cut tayo dyan. Ganon din yung kinat natin, yung LC1, LC2 saka 8 na clock signal natin. So testing natin ngayon, titingnan natin kung mayroon siyang display na maayos. Kasi pangalawang cut na natin ito. So dapat magka-display siya. So mayroon. So okay yung display nito, kaya lang mapapansin natin hairlines, ano? Yan, no? Ang gaspang ng salamin niya. So pag ganito may hairlines yan, gagawin natin dyan lahat ng clock signal natin, pagsamahin natin tapos i-ground natin sa negative or sa ground, body ground. Dito pwede rin. So try natin kung kikinis siya. Okay, so ito na, bali ginawa natin dito ay pinagsama natin lahat ng clock signal natin, yung papasok sa ating source scope, yung doon sa galing sa ating signal dito, yung galing dito, huwag nyo pwede pagsamahin yan. Pag pinagsama nyo yan, masisira itong circuito natin dito. Ang pagsamahin nyo lang yung papasok dito sa ating source scope. Yan. Kagaya nyan, pinagsama natin lahat yan. Tapos, ginround natin sa grounding. Tapos, ngayon yung display nyan ay okay na. Yan, o. O, diba? Nagkinis na yung screen natin dito. Hindi na siya nagkaroon ng hairlines. Pati yung kabila natin maayos din, normal na normal. Okay, so yung ganitong design ng top board, pag nagka problema ng ganong klase, pwede siya sa cutting method.